Pinilit na ipasok ang lalaki sa kulungan ng baboy. Bilang inahin na ipapareha sa isang grupo ng mga baboy, araw-araw kumakain ng baboy na pagkain. Inaalagaan ang araw-araw na buhay ng mga inahin. Kung hindi magsasawa kahit kaunti, ito ay isang malupit na gawain. Ano ang dahilan kung bakit ang lalaki ay napadpad sa ganitong lugar? Si Sam ay isang mayaman na tao. Nang makamit ang pinansyal na kalayaan, nagsimula siyang maglibot sa mundo. Isang araw habang nagdadrive siya sa ibang bansa, dahil sa pagka-distract, hindi sinasadyang nabangga niya ang isang 800 kilong baboy ramo. Nang bumaba siya para tingnan, patay na ang baboy. Sa gitna ng disyertong iyon, maaari sana siyang umalis na lang. Ngunit mabait si Sam kaya inilagay niya ang baboy sa likod ng kotse. At inihanda itong isauli sa may-ari. Matapos magtanong-tanong, sa wakas ay nakahanap siya ng isang sakahan. Sinabi ni Lisa, ang tagapag-alaga ng baboy sa sakahan kay Sam, na ang baboy na ito ay nawawala mula sa kanilang sakahan. Nag-alok si Sam na magbayad ng danyos. Ngunit hindi lamang tinanggihan ni Lisa ang bayad, kundi pinagsilbihan pa siya ng alak at masarap na karne. Dahil nakita niyang inosente ang mukha ni Sam, hindi na nag-isip pa si Sam, at ininom ng isang higop ang pulang alak. Matapos kumain at uminom ng sapat, nanirahan si Sam sa kwartong ibinigay ni Lisa. Humiga sa kama, at nalulunod pa rin sa sarap ng inihaw na lechon. Hindi niya alam na ito, ang huling beses niyang kakain ng baboy sa buhay niya. Nang magising siya, pagtanto niyang nakahiga siya sa piggery, may mahigpit na kwelyo sa kanyang liig. Hindi siya makaalis. Nang subukan niyang tumayo, sinampal siya ng latigo. Nanginig si Sam sa takot. Nang umalis na ang dalawa, dahan-dahan siyang bumangon upang tingnan. Nakita niyang puno ng mga baboy ang paligid. Sandali, nagdala ang may-ari ng bukirin ng isang timba ng pagkain ng baboy para kay Sam. Sa sobrang galit, tinadyakan niya ang baboy. Nakapagpagalit ito sa may-ari ng bukirin. Nang siya ay maghahampas ng pambuno, hinarang siya ng kanyang anak na si Lisa. Sinabi niya sa may-ari ng bukirin, malapit nang mag-estrus ang ilang daang baboy dito. Napatay ang nag-iisang inahing baboy na pang-ukol. Kung mapinsala si Sam ng malala, walang makakapagparehistro ng inahing baboy. Sa totoo lang, may ibang layunin si Lisa sa ginagawa niya. Matagal na niyang gusto ang malakas na inahing baboy. Iniisip niya na sa araw, alagaan niya ang baboy. Sa gabi, maaari niyang alagaan ang sarili niya. Naiintindihan na ni Ina ang lahat. Akala nila sila ay mga inahin na panghahayupan. Si Sam na nakatali sa kulungan ay nanginginig ng walang magawa, habang ang kanyang mga kabiyak ay natutulog ng mahimbing. Nakakita siya ng red wine at steak malapit sa di kalayuan. Nais niyang kunin ito at kainin. Ngunit sobrang ikli ng kadena, hindi niya maabot. Biglang pumasok ang isang maliit na baboy. Ang pagkain ay isang pag-aaksaya. Ito ay nagdudulot ng hindi pagkakapantay-pantay kay Sam. Mas mabuti pa ang trato sa isang baboy. Nang magdilim, isang manggagawa sa bukirin ang hindi na nakatiis. Pinalaya niya ang tanikala ni Sam at pinatakbo siya patungong kanluran. Nagpasalamat si Sam ng taos puso. Sumunod siya sa daang itinuro ng manggagawa at tumakbo ng mabilis. Narinig ang ingay, sumugod din si Lisa palabas. Ngunit hinarang siya ng mabait na manggagawa. Biglang huminto si Sam na nagmamadali. Kitang-kita sa harap na kagubatan. May walang hanggang mga mata na nakatingin sa kanya. Natatakot pala ang mga manggagawa kay Sam. At sa pakikipagkumpetensya sa anak na babae ng may-ari ng farm, si Lisa. Kaya't naisip nilang lokohin si Sam na papunta sa gubat para pakainin ang mga lobo. Ngayon ay nasa mahirap na kalagayan si Sam. Kung magpapatuloy siya, tiyak na kamatayan ang daraanan. Baka may pag-asa pa siya kung babalik sa bukid. Dumating ang may-ari ng bukid na may hawak na baril. Muling ikinulong si Sam sa kulungan ng baboy. Darating din ang nararapat na panahon. Sa huli, hindi nakaligtas si Sam sa bangungot na iyon. Mula noon, unti-unti siyang nakikisama sa buhay ng mga baboy. At sa lahat ng kanyang asawa, maganda ang kanilang samahan. Ang ganitong buhay na parang bangungot ay tinagal niya ng 30 buwan dahil sa magandang pagganap sa trabaho. Bilang gantimpala kay Sam, pinalitan ng may-ari ng bukirin ang kanyang kadena ng mas mahaba. Hayaan siyang makahinga ng sariwang hangin mula sa labas. Ngunit hindi kailanman nawala sa isip ni Sam ang tumakas. Nang araw na iyon, pinapunta ng may-ari ng bukirin si Sam para tumulong sa pagpatay ng baboy. Ngunit hindi kailanman siya nakapagpasya na gawin ito. Di alam kung unti-unti na siyang nahuhulog sa buhay ng mga baboy, o kung itinuturing na niya ang inahin bilang kapwa niya. Matapos ang lahat, pinipigilan niyang tapusin ang lahat. Nakatagal siya sa pag-iisip ng matagal. Biglang tumingin sa kanya ang maliit na biik sa tabi. Dahil dito, natakot si Sam at dali-daling tumakbo pabalik sa kulungan ng baboy. Nang gabing iyon, nagdaos ang baryo ng isang salusalo. Hinugasan ni Lisa ng malinis si Sam. Pagkatapos ay pinalitan siya ng isang suit at kumain ng hapunan kasama ang ibang mga mag-aalaga sa baryo. Ngunit hindi talaga nila tinuring si Sam bilang tao. Nagsasawalang bahala siya gamit ang iba't ibang mga salita. Nawawalang pag-asa si Sam habang naglalakad sa bukirin. Isang malaking itim na aso ang patuloy na umaalulong sa kanya. Si Sam ay nakadapa sa lupa at nakikipaglaro sa aso. Natakot ang aso at umatras sa kulungan nito. Marahil ay dahil sa masyadong mahabang panahon na kasama ang inahin. Sa hindi sinasadyang paraan, itinuring ni Sam ang sarili bilang hayop. Ngunit sa susunod, may lumabas mula sa kulungan ng aso na manggagawa sa bukirin. Mula nang pakawalan niya si Sam noong nakaraan, nakapaloob na sa hawla ng aso ng 18 buwan. Hindi inakala na ang 18 buwang parusa ay hindi siya sumupo para makipag-agawan kay Lisa kay Sam. Patuloy niyang pinipilit na paalisin si Sam. Paulit-ulit niyang pinapatingin si Sam sa sulok. Tumayo si Sam at lumapit.
Kita niyang nakaparada ang kanyang sasakyan doon. Pumasok siya sa sasakyan, dahil ang liig niya ay nakatali sa bakal na kadena. Hindi niya maisara ang pinto. Walang balak si Sam na magmaneho palayo, dahil kapag pinatakbo niya ang sasakyan, maipit ang kanyang liig sa bakal na kadena. Gusto lang niyang balikan ang mga magagandang alaala noon. Ngunit hindi sinasadyang napatakbo niya ang sasakyan. Nakatayo si Lisa sa harap ng sasakyan. Ganito, si Sam ay hinila pabalik sa kulungan ng baboy ng ilang tao. Sa harap ng buong nayon, siya ay pinagsasampal ng latigo. Habang patuloy na pinagsasampal ng latigo, lumalawak ang kanyang pag-iisip. Unti-unti niyang iniiwan ang pagkaalipin. Muling lumalakas ang kanyang pagnanais na makatakas. Dahil siya at ang inahing baboy ay nagkaanak ng mga biik na may espiritu. Isang araw, hiniling ng maliit na baboy kay Sam na dalhin siya palayo. Dahil malapit na silang ibenta, sabi ni Sam, nahihirapan na siya sa sarili niyang kalagayan. Kaya paano niya siya madadala palayo? Hindi inaasahan pagkakatapos niyang magsalita. Dala ng maliit na baboy ang isang peres ng pliers. Hindi nakareact si Sam agad, kaya dali-dali niyang ginamit ang pliers para putulin ang tanikala. Palihim na pumasok sa bukid ang kotse na bumibili ng mga maliit na baboy. Kasama sa loob ng kotse ang kanyang mga anak. Nang umandar ang truck, Sam, sa wakas ay nakatakas mula sa lugar na ikinulong siya ng 2 taon at kalahati. Ngunit hindi naging madali ang pagtakas. Biglang nawala ng balanse ang truck sa kalagitnaan ng daan, at agad itong tumilapon sa gilid. Agad na tumakbo si Sam papunta sa malalim na gubat. Sumunod ang grupo ng maliliit na baboy sa loob ng sasakyan. Patuloy na tumakbo si Sam sa gubat. Takot na baka mapag-iwanan at maibalik sa farm. Na-aksidenteng nadapa sa bitat. Nahulog sa malalim na hukay at napaiyak. Sa kabilang banda, napansin ni Lisa na nawala si Sam. Nanalangin na ibalik ng ama si Sam. Dahil natuklasan niyang siya ay umiibig na kay Sam. Agad na dinala ng may-ari ng bukirin ang mga taga-baryo na may dalang baril, upang simulan ang sober. Nang dumating ang hating gabi, nagising si Sam, ngunit sa kabila ng lahat ay hindi siya makaalis sa malalim na hukay. Pagdating ng umaga, biglang may nahulog na lubid. Pagtingin mo pataas, si Little Pig pala ang nagdala sa kanya. Pagkatapos makalabas sa malalim na hukay, inubaran pa ni Little Pig si Sam ng kwelyo. Ganun lang. Patuloy na tumakas si Sam kasama ang isang grupo ng mga maliit na baboy. Sa buong biyahe, kumakain sila ng basura. Hindi na rin iniwan ni Mami ang mga maliit na baboy. Naging isang karapat dapat na ama siya. Nagtungo sila sa isang taniman ng mais. Ang gutom na maliit na baboy ay nagsimulang magpasikat. Ngunit aksidenteng nakasalubong nila ang may-ari ng farm. Plano sana ng may-ari na dalhin si Sam pabalik sa farm. Pero tumutol ang mga manggagawa. Humihiling na ipatupad agad ang kaparusahan sa kanya. Dahil kapag nakabalik si Sam sa farm, makikipag-agawan siya kay Lisa. Nagkasagutan ang magkabilang panig at nagtulakan. Nakita ni Sam ang sitwasyon at agad na tumakbo. Biglang nakarinig ng putok ng baril. Nalaman niya na may ilang tao na nasangkot sa laban ng baka. Nadulas at nakabaril sa malaking grupo ng may-ari ng bukirin. Ngunit hindi umalis si Sam, ang mabuting tao. Halip, binuhat niya ang may-ari ng bukirin pabalik sa farm. At tinulungan siyang gamutin ang sugat. Bilang pasasalamat, ipinagkasal ng may-ari ng bukid ang kanyang anak na si Lisa kay Sam. At iniwan din sa kanya ang bukid. Hindi nagtagal, nagdao sila ng kasal sa simbahan. Namuhay silang magkasama ng walang hiya. Maliban sa inang baboy na nagdala ng buhay kasama si Sam. Isang tahimik na umaga, tahimik na umalis sa bukid. Marahil ay nagselos ang inahing baboy kaya kusa na lang siyang umalis sa lugar. At dyan na nagtatapos ang video mga idol.